Magandang araw mga repa. So, itong topic na to is halo-halo lang about to sa mga palabas. Kasi napansin ko to parang meron naman akong ipipani na naman about lookism. Napansin niyo yung mga palabas, di ba? Karamihan ng mga palabas is yung mga ginagamit nila mga uh, actors and actresses is mga may itsura. Bihira ka lang makakita ng mga bida talaga na pangit or sub 5. Siguro kung yung palabas is comedy, ginagamit nila dun is medyo sub 5 talaga para comedy rin yung ano. Meron din palabas dati kagaya ng Alessandra De Rossi tsaka si Empoy. So yung mga ganon, yung parang binibigyan ng pag-asa yung mga sub 5. Tsaka yung sa Quasimodo, alam mo yung Notre Dame ba yun? Quasimodo, yung Kuba na sub 5 din. So binibigyan ng pagkakataon yung mga ano, para wag mag-quit, 'di ba? Kuwari, yung mga sub 5 para may chance sila na ano, na mag-simp. So yan yung mga brainwashing sa mga lalaki. So kaya yung mga lalaki is nagsisimp, nang liligaw, ganyan, kasi sa mga palabas. Nalimutan nila is, hindi nila naobserbahan na yung mga ginamit na mga leading man doon sa palabas na yun is mga pogi. Yun yung nalimutan ng mga nanonood na lalaki kasama yung mga ano nila eh. Or kung hindi man nanonood yung lalaki ng ganun, mga telenovela. Kasi bira lang naman manood yung mga lalaki ng mga telenovela talaga eh. Usually babae yan. So babae talaga yung mga nabe-brainwash din talaga. Yan yung mga alpha widow, 'di ba sinabi ko na sa inyo dati na meron silang ideal looks preference sa utak nila. Base yun sa mga nakikita nila sa pang-araw-araw. Kagaya ng sa Pilipinas, 'di ba? Ano ba common sa Pilipino? Hamburger face. Yung mga malalapad yung mukha. Kaya yan yung attractive din sa mga normie. Sila Boy Tapang. Normie yan, yung mga ganyan. Na, na ganyan yung mukha, malalapad yung mukha, hamburger face. Pero pag na-blackpill ka, hindi talaga attractive yung malapad yung mukha. Tsaka yung super haba. Maganda yung sakto lang talaga. Yung sakto lang yung harmony ng mukha. Which is, ang pag mahaba yung ramus length is hindi rin sigurado na ibig sabihin ramus length yun sa gilid ng jaw, sa baba ng tenga. So kung mahaba yun is may chance na maging attractive pero depende pa rin sa angle ng jaw na pababa. Tsaka yung chin din. Usually ng mga Pilipino is recess yung chin. Napansin ko na yan eh. Tapos merong super haba na mukha, meron naman super lapad. Parang yung kaila si Boy Tapang malapad yung mukha niya. Tapos medyo semi recess din yung chin niya. Semi lang. So usually common yan sa mga Pilipino, yung mga recess yung chin. Hindi forward projected yung jawline nila. Kasi sa mga kinakain na rin yan. Tapos di pa rin nila alam tong mewing. May effect yung mewing kasi gumanda rin yung orbital ko eh. So mabalik tayo dyan sa mga brainwashing na yan, sa palabas na yan. Naobserbahan ko na to eh. Na mga na mga palabas. Usually mga third party, ganyan, pogi sa pogi. So kinikilig yung babae. So nagkakaroon ng idea yung babae para sa alpha widow niya. Yan yung mga ideal man or dream guy niya sa utak niya. Kaya nga nakita ko yun sa Facebook yung ito yung dream guy niya sa gilid tapos yun na pangasawa niya. Yung kino-compare ganun. So, lahat ng babae may alpha widow, may ideal looks preference na yan sa utak nila. Kahit na sabihin mong virgin pa yan or wala pang nagiging boyfriend since birth. Yung katrabaho ko, usually ng mga Gen Z, sinasabi nila,
Koreano. Chinito yung muka, yung mata. Usually, yun yung sinasabi nila, chinito. Pero pag binigyan mo ng Ryan Bang or si price tag, dun talaga ako natatawa eh. Ryan Bang or price tag, hindi nila gugustuhin yun. I-reject nila yun. So, yan, nagkakaroon sila ng expectations kasi sa mga brainwashing din. Pero, kahit naman, actually, meron study na niyan eh, napanood ko sa Incel TV. Yung mga nomadic na, na mga itsura. 'Di ba mga nomadic sila? Is kahit na walang brainwashing is alam talaga ng mga primates na kung ano talaga yung may tsura na lalaki. Alam talaga nila. Base yun sa symmetry ng face, proportion ng mga mata, ilong, tsaka yung bibig. So, yung tinatawag nating facial harmony, yan yung talaga, nagbibigay ng attractive face sa mga tao. Partikular na sa lalaki kasi sila ang pinipili ng babae. So, yun din, sa lalaki is, actually sa lalaki, mababa yung looks threshold ng lalaki kumpara sa babae. Sa babae talagang mataas yung nila, mas lookies talaga babae. Kasi pansinin mo na lang sa kanila, 'di ba? Um, Kahit na sub 5 sila, lahat ng babae talaga lagi talaga sila nagpapaganda. Kasi nagme-makeup or kahit di man makeup yung nagli-lipstick tapos okay yung buhok. Nagpapagupit. Ganyan talaga sila. So, black pill talaga sila. Alam talaga nila yung game since bata pa sila. Kahit naman na walang mga palabas or nakikita na rin nila sa palabas yun, napoprogram na yung mga utak nila na, kunwari yung mga uso, yung mga niche, di ba? Yung mga K-drama. So, usually, yung mga babae gusto maging kalook-alike ng babae na yon para dun sa lalaki na gusto nila, matripan sila. So, malaking parte din yan, yung mga brainwashing na yan about sa looks. Sa red pill kasi sinasabi dun yung yung chivalry na pero sinabi ko nga wala kasi talagang game. So kahit yung Chad mag-chivalry pa yan is mag-simp pa yan is Chad pa rin talaga siya. Gugustuhin pa rin talaga siya ng babae dahil sa looks niya. As in, yun yung unang pang-hook. Sure, kung tuloy-tuloy mo na pagsisimp, as in yung talagang buong oras mo binigay sa babae, sure, mawawalan talaga ng gana rin yung babae kahit na chad ka pa talaga. Totoo rin naman yun, pero ang nakakalimutan nila is paano ba naging karelasyon yung lalaki na yun? Ano ba yung pang-hook? Yung game ba or yung looks? Which is common sense naman din talaga na looks din talaga yung pang-hook. Ibig sabihin yan yung doorway sa attraction. Tsaka na lang yan yung mga personality, mga hot and cold, pa-mysterious, yung mga ganyan. So pagka, di ba nga, treatment is base sa looks. So pagka ang gumawa niyan is yung sub 5, pangit yung gumawa. Suspicious, di ba? Suspicious. Or creepy. Yan yung mga yan yung mga kataga. Kuwari, kuwari yung lalaki na nag-a-approach, sub 5 siya, 'di ba? Nag-approach. Sasabihin, kapal naman ang mukha nito. Naririnig ko rin yun dati kahit nung college ako eh. Kapal naman ang mukha nito. Parang ganyan na nag-approach. Pero pagka pogi yung nag-approach is sasabihin sweet, may kilig factor pa. So, doon na lang papasok yung mga yung game na yan. Kasi nga, gusto rin ng babae is yung talaga, yung, anong tawag dito, yung konti yung attention. Kasi pag marami kang attention binibigay sa babae, naglo-lose din sila ng interest. So, parang gusto ng babae is yung,
may hinahabol sila. 'Di ba nga sabi sa Red Pill gano'n. Pero yun pa rin, hindi pa rin talaga siya hindi pa rin talaga siya yung talagang pang-hook. Ang pang-hook talaga looks talaga eh. Kasi napansin ko na yan eh. Kunwari normie gumawa ng mga ganyan, yung mga strategy na pang PUA. 'Di ba meron na nga sa Rehab TV niyan, rehab room, yung mga normie na tumatakbo pa, nag-approach, tapos sabay mga bold move na ano, nare-reject din talaga eh, na ano eh, na hindi talaga uubra yung mga ganyan eh, kasi may looks preference talaga yung mga babae. So yan, sa mga sa mga palabas, 'di ba napapansin nyo, yung mga matinee idol, sila Rico yan, yung mga dati talaga na palabas, Daniel Padilla, yung mga ganyang palabas, 'di ba? Mga telenovela, mga third party, K-drama, may mga itsura talaga yung nilalagay dyan. Bira ka makakita ng mga sub 5 talaga pang comedy. Or kung gamitin mo yung sub 5 is nagbibigay ng hope, which is in reality is maliit din ng tsansa. Pera na lang talaga kung depende rin sa looks ng babae. Kuwari, yung babae is normie, pumatol siya sa sub 5 kasi ang priority niya is yung security tsaka yung kabaitan, which is yun yung nangyari kay Wamos. Di ba kay Wamos security? Kinu Nakilala siya ni Gilis, mayaman na talaga si Wamos. Hindi yung talagang papunta pa lang dun sa kayamanan. Mayaman na talaga si Wamos. Yung nakilala siya. Tsaka mabait din si Wamos. Sabi niya, sa lahat na nag-ano sa akin, marami may mga itsura, pero siya yung pinakamabait. So, ibig sabihin, may chance na nadala na siya sa pogi kasi tinikman lang siya. Ano lang yun speculation lang yun. Hindi ko sigurado. Kasi base sa words eh, ang in-interview siya, napanood ko yun eh. Marami naman nanliligaw sa akin pero siya yung pinakamabait. So, yun yung ano. So, usually yung mga ganon, yung mga normie na looking na babae is nadala na sa pogi. Kasi nga, wala silang chance, niloko sila, or maraming option yung pogi. Pero kung papapiliin talaga sila, kasi prime age siya nun eh. Bata pa yun si Gil, parang 18 pa lang siya nun eh. Oo, 18 pa lang siya nun. So prime age women kasi talaga, mas gusto talaga nila yung preference talaga nila yung good looking. The fact na nasabi niya yun is ibig sabihin may bad experience siya sa mga pogi dati. So, yun yung mga tinatawag nila, 'di ba, sa mga kwentong kalye na nadala na, yung ganyan. So, yan yung ano, yan din yung nililabel nila ng mga bad boy, 'di ba? Yung mga babaero na na nililabel nila. So, yan yung mga effect ng brainwashing. Tapos napansin mo pa yung mga gumagawa ng mga normie or sub 5, yung mga sawi na kanta or bakla. Kagaya nung mga, yun yung mga gumagawa ng kanta eh, mga lalaki na sub 5. Light of the moon, when the moonlight shine. Basta yung ganun. I-search nyo yung kanta na yon. Tingnan nyo kung sino kumanta nun, sub 5. Yung nakasalamin siya, tas parang napapanot na mapayat. Siya yung gumawa nun ng kanta na yon. Tapos meron pa dati, si Noy Bulante, diba? Sub 5 yun. Laki na mata niya, bag eyes. So, yan yung mga usually mga gumagawa ng mga love song na is sub 5 kasi yan yung mga sawi talaga dahil sa lookism. So actually, mabablackpill ka rin talaga sa mga pinapanood mong palabas eh. Hindi ba nagdududa yung mga lalaki dito? Or talagang bulag-bulagan lang? Kasi sa palabas, obvious naman na 'di ba? Na may itsura talaga yung nilalagay. Kaya yung mga sinasabi nila dahil mayaman. Uy, dahil mayaman. O, syempre, nilagay na lang nila yun ng double kasi yung nun eh, mix signal, double signal yung binibigay ng palabas na yon. Kagaya ng 50 Shades of Grey.
pogi yung actor, tas mayaman pa. So parang halo effect na rin. Pero kung yung lagay nila bida dun si Jeff Bezos, magkaalaman na kung kikiligin ba yung mga babae. Promise wala manonood ng 50 Shades of Grey kung si Jeff Bezos yung nilagay nilang lalaki doon. Nakakatawa siya, 'di ba? Pero yun yung katotohanan eh. Yun yung katotohanan talaga na ano, ang panghook talaga is looks talaga eh. Yan yung primal desire ng mga lalaki at babae. Kahit naman lalaki, mababa lang talaga yung looks threshold natin kasi yung mga babae is parang wala talagang nangingibabaw. Kahit sabihin mong Stacy, parang hindi siya nalalayo sa Becky. Ibig sabihin ng Becky, Normie. Normie na lalaki. So yung mga Stacy, ibig sabihin yan yung mga magaganda, 'di ba? Sila Liza Soberano. Pero kung titingnan mo, rare nga yung itsura nila, pero hindi siya kasing rare ng Chad talaga. Kaya napaka-commodity talaga ng pogi eh. Kasi biruin mo, sa pag-iikot mo ng ano, kahit dito sa Western country, nakakita ko ng mga Stacy, napaka-common yan dito. Or high tier Becky. Pero yung mga pogi talaga yung Chad, wala akong nakikita kahit dito sa West, kahit dyan sa Pilipinas, wala talaga. Bihira ka makakita talaga. Napaka-rare talaga nila. Sa pelikula mo lang sila makikita tsaka sa mga top model na ano. Pero yun nga, ang dami naglo-looks max ngayon, no? Isa pa yan. Tinitingnan mo. Kaso yung ano eh, oo nga, may hollow chick sila. Tapos umokay yung jawline nila, pati yung orbital nila umokay. Kaso walang appeal eh. Alam mo yung pag tiningnan mo, sharp yung jawline pero wala talagang appeal. Alam mo yung, basta wala siyang appeal talaga. Marami naglo-looks max, nila Rolo Tomasi, tsaka ni yung Michael Sartain ba yun? Sabi, lahat daw ng lalaki kaya maging Chad, mag-looks max lang daw. Kaya daw gawin ng ano. Hindi ah. Marami ako nakita ng mga naglo-looks max is konti lang yung improvement na nangyayari. Kasi mangyayari niyan, 0.5 to +1 lang yung mangyayari na improvement. Although, malaki improvement na rin yun, pero yung parang wala siyang dating. Hindi kagaya natural na kagaya nila Daniel Padilla, ni Piolo Pascual, Dieter Ocampo. Ano ba looks match ginawa niyan? Makikita mo yung simula bata pa sila hanggang pagtanda. Ganun na talaga itsura nila. Si Mark Anthony Fernandez. Bata pa lang sila, ganun na talaga itsura nila hanggang pagtanda. Sino pa yon? Si Richard Gomez. Yan yung mga ano talaga. Agamulak. Tingnan mo, di ba? Kahit tumaba sila, may itsura pa rin eh. Kasi yung bones yan eh. Bones yan. Bones. Na ano, gagana yung looks maxing na yan. Yung mga jaw exercises na yan. Maliit yung na ano 0.5 pero may chance ka pa rin kasi may tinatawag tayong mugging eh, 'di ba? Yung mugging na sinasabi ko sa inyo na kuwari sa lugar nyo, ikaw na yung pinaka may itsura, is malaking chance mo na ikaw yung mapili. Gaya sa trabaho ko, sa profession ko, onti lang naman yung lalaki na ano, natuklasan ko pa dun sa estudyante. Out of 200 na students, 3 lang yung lalaki. So, napaka-rare talaga ng ano, lalaki sa profession ko. Kaya pala, nakikita ko yung mga katrabaho ko na umu-orbit din paminsan-minsan. Kaso, may edad na kasi sila, tsaka, anong tawag dito, yung iba may asawa na. Ayoko ng mga ganun, parang, nakaka-frustrate din talaga. Kasi sinabi ko na sa inyo, pag 25 above na is medyo game over na talaga. Lalo na kung normie-normie ka lang. Yung prime age ng lalaki tsaka babae is pareho lang. Yung sinasabi nilang manage like fine wine is may pang-backup yun na pera tsaka status. Kasi kung bum ka na ano, hindi rin uubra eh. Dahil marami namang kaedad niya na ganun. Ba't pa siya pipili na matanda? Piliin na lang din niya yung kaedad niya kung walang pera tsaka ano.
Yun lang yung ano, kasi napapansin ko rin naman yan eh, yung mga babaeng pumapatol. O meron namang ibang babae na hindi nga chad yung itsura, normie lang din. Pero may properties kahit na minimum wage earner, at least may bahay na. Nangyayari din yun kasi nga security pa rin tawag dun eh. Alam mo yung basta may bahay ka lang talaga na sa'yo, nakapangalan sa'yo. Security pa rin yun. Pipiliin pa rin siya ng babae na prime age. Tapos normie yung itsura niya dahil sa security. Pero yung treatment is formal dahil normie siya eh. Naobserbahan nyo yan. Depende kasi yan sa age ng babae, priority ng babae, socioeconomic status niya, tsaka yung ipipa ni pace niya na ano, depende yan sa ano, sa ah, tsaka yung ano, fertility time period nung babae. Depende rin sa ganun yun. Kaya nga ano eh, kaya nga yun, medyo game over na pagka 25 pataas na kasi tira-tira na yan, single mother. Tapos yung mga matataas body count, may mga alpha widow na. Tapos yung iba pa mga nakapag-aral, mas tumaas pa yung standards nila dahil nakapag-aral nga. So, mapapansin mo rin talaga yan na ano eh, na sa mga palabas din, yung mga brainwashing na yan. Na black pill talaga halos lahat ng palabas eh. Kasi lahat ng nilalagay nila may tsura talaga eh. Excuse me. Bihira ka lang talaga makakita ng mga ano. Yun lang talaga napanood. Hindi ko nga napanood eh. Nakita ko lang sa commercial yun. Yung si Empoy tsaka Alessandra. Kasi si Empoy sub 5 yun, di ba? So, yun lang yung nakita ko na palabas talaga na sub 5. Beauty and the Beast din. Pero si Beast naging pogi rin yun eh. So, binibigyan ng hope yung mga ano talaga, yung mga sub 5. Pero in reality talaga, pang beta box lang tsaka silvidor lang talaga yung sub 5. Na ano, or post-wall or kupas na babae or single mother. Yun na lang ang papatol. Kaya medyo game over na rin pag 25 eh. Actually, marami na rin ako napanood na red pill napakinggan na red pill na na mga podcast tsaka mga incel, black pill, ganyan. So, pinagsama-sama ko lang talaga yung mga um, realistic na info. Tapos, share ko lang sa inyo. Kasi sa red pill is brainwashing about sa chivalry. Hindi ko sinushoot yung red pill. Totoo rin naman talaga yon yung chivalry. Marami kasing lalaki, excess, di ba? Tapos nagsisim, nanliligaw. Ano yan? Old info yan. Yung mga traditional. Kasi nanliligaw, di ba? Traditional. Ngayon kasi empowered na yung mga babae. So, yung mga dating information is hindi na siya applicable ngayon sa new generation. Kasi marami na nagtatrabaho, 50-50 na, di ba? 50% na ng babae nasa labor force. 50% na rin na lalaki nasa labor force. Tapos, ang additional pa nun is, mas marami yung lalaki sa demographic. So, marami talagang pagpipilian, options. Which is marami rin masisingle talaga na lalaki. Tapos nakaka-affect din yung minimum wage na kita. So kung lalaki ka, tapos normihan ka lang, kung alam mo tong black pill, pogi lang naman ang gusto, which is totoo naman din talaga, tsaka treatment ay base sa looks, tingin mo ba gaganahan ka ng manligaw, mag-approach? Sure, mag-approach ka dahil normie ka tsaka kasi kung hindi ka mag-approach, kung gusto mo lang magkarelasyon ng babae kasi kung hindi ka mag-approach kasi normie ka nga, 'di ba? Or sub 5. Kung hindi ka mag-approach is hindi ka talaga mag-exist kasi maraming normie din na nagko-compete eh. Pero ang sinasabi ko sa inyo is yung sensible na approach, yung may choosing signals or tingin mo may namamag ka. Kuwari sa trabaho nyo or perimeter nyo, dyan sa inyo, sa kalye nyo.
normie yung itsura mo, pero tingin mo, namamag mo yung ibang mga lalaki dyan, is yun yung sensible na pag-approach. Titingnan nyo yung mga tao sa paligid nyo, tsaka titingnan mo yung kakompetition mo. Eh kung may lamang sa kanila dun, wag ka na magsayang ng oras dahil talagang 100% rejected ka na niyan. Tsaka yung sa trabaho nyo, kuwari sa trabaho nyo, puro sub 5, ikaw normie ka, malamang may tsansa ka. Yun lang yung sinasabi ko, sensible na ano, tsaka common sense, paggagamit ng common sense. Kasi ang normie to sub 5, hindi talaga gagawa ng ano, hindi hindi mag-approach yung babae, promise. Binibreak lang talaga nila yung rules, sa pogi lang talaga yung mag-approach or tsaka may pakay sa'yo. Kasi ako, naranasan ko na yun, in-approach ako pero single mother, so may pakay sa akin. Kasi mukha naman akong cute para sa edad ko eh. So, ganun din yung ka-FWB ko. May pakay. Nahahalata siya, promise. Lalo na pag may experience ka, marami ka na date. Tsaka ipaparamdam niya sa'yo yun eh. Ng opposite, ng babae. Na parang may pakay to parang ganun. Kaya nga nag-approach eh. Yeah, yun yung psychology 101. Pag may nag-approach sa inyo or nag-contact sa inyo, biglaan, out of the blue. Ibig sabihin may pakay yun. Kasi bihira talaga mag-approach yung mga babae. Sa totoo lang eh. Once in a blue moon lang yan. Kahit nga ako eh. Parang ilang beses ko lang na-experience yan. Yung inuna akong may i-message. Parang sa 8 is tatlo lang sila. Tatlo lang. Bihira lang talaga. Na ano, usually ako rin talaga yung nag-ano, tapos niyayaya ko na agad para game over na. Magkaalaman na, 'di ba, kung gusto ka talaga o hindi. Kasi hindi rin worth it na patagalin eh. Na-experience ko rin yung dati yun sa first GF ko eh. Although hindi ako nagbigay-bigay ng mga kung ano-ano, pero yung chat, sayang kasi sa oras, 'di ba? Tapos hindi naman pala genuinely attracted sa'yo. Madali ka lang din palitan. Lalo na ngayon dahil social media age na eh, marami na silang options. Tapos usually na nagko-compete, puro normie pa. So, biruin mo na, nabobomba sila ng puro normie yung muka. Sabi, putya, pare-pareho lang yung mukha nito, wala na akong pipiliin, bahala na, single na lang ako. Tapos, y- nangyayari yan. Kaya nga ang dami ng single na babae ngayon eh. Promise, hindi yan dahil sa kupas na sila. Ayaw na nila kasi ang dami nga talagang option. Sa dami ng option, pare-pareho lang yung muka, pare-pareho lang ng strategy, wala na talagang game. So yung mag-aano na lang, mag-stand out na lang talaga yung bibigyan nila ng attention, which is yung mga pogi lang talaga, super pogi or high tier normie. Kasi 'di ba, meron ako napanood niyan sa TikTok. Sa TikTok, meron ako mga napanood niya na ano, na yung mga babae, mabilis talaga sila mag-swipe ng left. Mabilis talaga, promise, mabilis. As in, puro left, 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 left. Kasi nga, may x-ray vision sila eh. Alam mo yung bone structure ng mukha mo, tsaka facial harmony. Nag-i-stand out yan sa picture. As in, nag-i-stand out yan. As in, yung pagka-swipe niya ng left, bigla siya mapapahinto dahil nag-stand out yung mukha mo. Tapos, tsaka niya nalang babasahin yung bio mo. Tapos, ira-right ka na niya. Ganun yan. Ganun yan ang ano ngayon, social media age. Or kung ano naman sa Instagram, swipe sila ng pataas. Mabilisan din yan. Titingin niya ng mga ano, lalaki. Usually, mga Pilipino, dinadaan sa swag, di ba? Damit, gym. Hindi ubra yan, yan, gym. Na ano, yung katawan. Hindi ubra yan, ano, sa lookism. Mukha talaga importante. Titingnan nila yung mukha. Tapos, okay yung katawan kasi mukha eh. So, hindi nila i-message yan. Sa Insta, ano eh, talagang magkakaalaman na. Kaya, usually maraming meet up na nangyayari sa online na talaga. Nadadala rin yan nila sa real life din, yung expectations nila sa real life. Kaya yung mga nagsasabi dyan, online is not real. Nako, paghulihan na kayo. Try nyo kaya mag-approach sa real life, tingnan natin.
Baka yung sabihin, bakit? Normie naman yung itsura ko ah. Bakit ako na-reject na ano, na sa real life? Oh, hindi nila kasi alam yung ganun eh, yun na marami na talagang options yung babae, na bobomba na talaga sila. Tsaka ang dami na nagme-message sa kanila na nakukulitan na. Kaya nga mas maganda ano talaga eh, mag-focus ka na lang din talaga sa ano mo, survival mo, goal to death ka na lang din talaga. Yan, at least pagtanda mo, meron ka pang pang-cope na ano. Kasi ganun din, ikaw rin magbe-benefit niyan, di ba? Kuwari, marami kang pang-cope, tapos malay mo biglang mayroong mag-orbit sa'yo dahil may pakay sa'yo, di ba? Which is yung security. Which is mapapag-usapan yun, din yun naman yan. Basta ang sinasabi ko, wag kayo yung mag-go all in. Kasi alam nyo naman tong lookism tsaka red pill, di ba? So, wag kayo yung mag-go all in dahil, syempre, alam mo yung sitwasyon mo dahil, teka, bakit bigla tong nagkagusto sa akin? Na ano, which is, titingnan mo yung age ng babae, epipany face na tama yung sinabi ni Filipino Black Pill. Ako pas na single mother. Um, oh, super hirap niya. Ito yung habol niya sa akin. Oh, hypergamy talaga eh. Yan yung strategy ng ano eh. Tapos, babalanse mo yan. Titingnan mo yung itsura mo. Malalaman mo naman yan kung talagang genuine desire eh. Na ano eh. Tsaka yung attractiveness level mo. Kasi assess mo yung sarili mo. Sa buong buhay mo ba? In-approach ka na ba ng babae? Sa buong buhay mo ba may nagbigay na ba sa'yo na kung ano-ano? Pagkain, kahit pagkain sa babae. Tapos, sa buong buhay mo ba merong kumausap sa'yo tas may spark yung mata? Na ano, hindi yung nag-joke ka. Kaya sinasabi ko sa inyo kahit na sub 5 kayo, normie or pangit, wag kayo magjo-joke. Seryoso lang kayo lagi sa ano. Hindi naman yung seryoso na trying hard. Pinapamulat ko lang yung ano, mga mata nyo na walang sense mag-joke, bababa lang din yung value mo niyan. Tsaka, pag nag-joke ka is, dahil yun yung pre-project mo, externally is, ganun din yung trato sa'yo, lalo na pag normie ka or sub 5 ka. Kasi ang treatment base sa looks, di ba? Tapos pinanindigan mo pa yung ganun, nagjo-joke-joke ka pa. Hindi kasi seryosohin, joke din yung tingin sa'yo. Okay lang mag-joke kung pogi ka. Kasi sweet pa rin yun eh. Halo effect. Treatment base sa looks. Nalilimutan ata ng mga ibang red pillar yan. Hindi ko sinasabing lahat. Yung ibang red pillar, kahit si Rolo Tomasi, nire-reject din yan na malaki talaga parte ng looks. Nag-joke yung pogi, sweet. Nag-joke yung pogi, ah, napapatawa niya ako, kinikilig ako. Kahit corny yung joke, minsan ganun yun eh. Pero pagka normie ka to sub 5, okay lang talaga maging seryoso ka na lang talaga. Actually, kahit nga pogi ka at maganda, seryoso na lang din eh. Na ano, kahit na may halo effect ka pa is, mas maganda yung ganun talaga para all around talaga yung respect sa'yo ng ano, mga tao. Kasi isa rin yan, imagination din yan eh. Kung ano yung mga pinoproject mo outside is ganun yung parang personality mo, no? So, parang may illusion din yung mga tao sa utak nila na ini-imagine. Itong lalaki na to masyad mababa value nito. Usually, yung mga normie na nagiging successful is seryoso lang lagi sa buhay nila or sa ginagawa nila. Na ano, kasi nga, seryoso sila eh. Kahit nga sa trabaho, yung mga napapansin ko ng mga normie na may karelasyon, seryoso sila, hindi naman sila nagjo-joke eh. Oo, lumalabas sila ng mga kaibigan niya, ganyan. Pero yung mga talagang crack ng joke, wala akong nakikita na ganun. Kaya, yun. So, malaking parte rin talaga yung ano na yan, brainwashing na yan. Pero, na-miss ng ano yun eh, na-miss ng ibang mga kalalakihan yun na yung ginagamit na bida talaga, leading man dun sa palabas is puro pogi.
Bihira ka lang makakita ng pangit. Quasimodo lang yata yung nakita ko, Beauty and the Beast. Pero naging pogi si Beast eh. Tapos si ano pa, si Empoy na ano. Eh si Dolphy hindi naman love story yung mga palabas niya eh. Comedy lang talaga yun. Na ano eh. Or, or mayroon siyang collab team, comedy rin yung muka. Pwedeng kapartner niya si Ai or kung sino pa man dyan. Na ano, usually ganun lang yun eh. Kung observant lang talaga tao, halos lahat talaga ng lumingon, black pill talaga eh. Treatment talaga base sa looks. Tsaka yung attraction talaga, base talaga sa looks eh. Meron naman tayong tinatawag na looks threshold. Kasi hindi naman realistic talaga na magkumpulan talaga sila dun sa lahat sa pogi. Tsaka bihira lang makakita talaga ng mga high tier normie tsaka super pogi talaga. As in, sa buong pag-iikot ko sa Metro Manila, parang wala nga akong nakita eh. Ako pa nga lamang eh. Hindi sa pagmamayabang ah. Sinasabi ko lang yung totoo na kinukompare ko yung sarili ko dun sa ibang lalaki na nakikita ko. Pero merong iba naman sa mall, parang one time nakakita ko may tsura talaga yung lalaki. So, give credit na lang sa kanya dahil namag niya ako eh. So, usually ganun din talaga eh, na ano. Kaya kahit kayong mga lalaki kayo, titingnan niyo yung mga kapwa lalaki. Na-impress ba kayo sa katawan, gym, 'di ba? 'Di ba parang mas nakakaano yung face din talaga. Hindi sa pag no homo ah, hindi sa pagiging ano ah. Parang kahit pag nakakita ka talaga ng may tsura na lalaki, kahit ikaw lalaki ka, mapapatingin ka rin talaga eh. Kasi merong ibang mga ganun eh, na ano talaga eh. Kasi pagka pogi ka talaga, may mga ano talaga na mapapatingin yung lalaki na ano eh. So paano, yun lang talaga, yun lang. Peace.